Pagpalang araw, kaibigan. Makinig na naman po tayo sa NBI. Attorney Melvin Matibag, NBI Director, National Bureau of Investigation. Alam nyo, bilang abogado, ito dating tao ni Duterte ito Matandang Duterte. Siguro napag-isip-isip niya, siyempre abogado ka. Saan ka ba tatayo? Sa mali o sa tama? Ang totoong abogado, tatayo sa tama. Dibawa, kinuha mo servisyo ng isang abogado. Bilang abogado, siyempre, papayag siya. Pero ang gagawin niya, papagkwentuhan ka niya muna doon sa kaso mo. Magkwento ka. At saka tatanungin ka niya, yan ang matinong abogado. Hindi ko mo, ay, pera na naman ito. Alam nyo naman, basta matalo man o manalo ito, kada hearing may konting kickback dito at mayroong konting pagkain pa. Hindi, kung totoong abogado ka, stand to the truth. Kung hindi nagsasabi ng totoo, ang kliyente mo, sa pagtatanong mo pala, makakros mo na yung kliyente mo. Pag nagsasabi siya ng totoo o hindi. Depende sa abogado. Okay? Ito po si NBI Director, maganda ang ginagawa niya. Sabi niya, yung mandato sa akin ng batas. Hindi mandato ni Bongbong Marcos. Yung batas. Yun ang sinasabi niya. Maganda yan. Kasi yung iba naman, kung sino yung naglagay, kagaya ng Korte Suprema, yung 12 ba yun? Kung anong gusto ng Duterte, yun. Yun sila. Kaya ang pinaglilingkuran ng Korte Suprema, yung 12 ang Duterte's family. Hindi naman ang taong bayan. Kaya dyan, may konting mali dyan. Kaya nga, puro sila binabati ko sa social media. At ako, sana ako na bumabati ko sa ganyang ugali ng mga yan. Hindi dapat nakikialam yan. Unless na pupunta ka ron. Pero pag hindi ka, pakialamerong masyado ito. Itong Korte Suprema ng Pilipinas, yung linagay ni Digong Duterte. Oh. Meron kayo nagawa sa ICC. Wala. Tayo lang kayo doon. Hindi kayo kinikilala ng ICC. Okay. Iwanan natin yung mga tayo na yan. Makinig na lang tayo sa NBI Director, Attorney Melvin Matibag. Sir, saludo. Sa linya natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning, sir. Magandang umaga, Boss Alvin at Bob Doris. Opo. Sa lahat po na tumatagilid sa inyong programa, isang magandang umaga po. Medyo marami-rami po pwede namin itanong sa inyo. Iba't ibang personalidad, Attorney Melvin. Purunahin ko po yung kay Jason Za. Kasi nabasa ko sa news item kanina, non-bailable yung kaso. Kaya sabi ko, nagtaka ako, paano naging non-bailable yung papakipaliw? Kahapon nakita ko sa social media, si Jason Sa, dating broadcaster ng Channel 2 yan. Tapos nalipat yata sa Channel 7 o whatever. O sa ibang channel, ano. Pagkatapos naging DDS yan. Nakalimutan niya yata ang binabatikos niya. Kaya sinuri dahil binanatan niya si Marcos. Ay hindi niya yata maintindihan na si Presidente Bongbong Marcos ay lingkod ng Diyos yan. Kayo pong mga nanonood ng video ito, gusto nyo pakikita ko sa Biblia ko kung hindi po ba lingkod ng Diyos si Bongbong Marcos. Ito, Poemen Bible. Sabi ni Apostol Pablo, Roma 13:1, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan
Sino po ang pinuno ng pamahalaan? Pangulong Bongbong Marcos. Sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaan umiiral. Hindi ba lingkod ng Diyos yan? Dos. Jason Sa at Mike Defensor, makinig kayo. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan, lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Kayong mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos o bumabanat sa kanya, wala tayong personalan, wala akong political color. Maliwanag po sa Biblia, lingkod ng Diyos yan. At ang sabi ng kasulatan, lahat ng tao, mula kay BP Sara Lustay Piatos, hanggang sa pinakamababang huring tao, dapat pasok tayong lahat dyan. Bakit? Siya nagtalaga ang Diyos Kaya yan, nakita ko si Jason sa kahapon, may dala siyang yung panginga. Tapos sinakay sa wheelchair. Yan ang kasabihan ng Pilipino. Sakay na sa wheelchair yan. Was common po yan sa mga kinakasuhan sa gobyerno. Sige, makinig na tayo kay Atty. Melvin. Tandaan nyo si Pangulong Bongbong Marcos, lingkod ng Diyos yan. Pag binanatan nyo yan, o ano man ginawa yung hindi maganda dyan, sabi niya, parurusahan kayo. Diyan kung may sabi niyan, ang Biblia, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, Apostol ni Jesus. Sino si Jesus? Anak ng Diyos. Amen. God is good all the time. Sige po, makinig na tayo ulit kay Atty. Melvin, purunahin ko po yung kay Jason Za, kasi nabasa ko sa news item kanina, non-bailable yung kaso. Kaya sabi ko, nagtaka ako, paano naging non-bailable yung, pakipaliwanag yung attorney, ano bang kaso nung Jason Za, paano naging non-bailable? Well, dalawa po yung kaso kinakaharap niya. Isa yung Revised Penal Code 1.4, yun po yung pagpapakalat ng maling balita na gumagamit po ng dokumento na sinasabing kabaliktaran. Ito na nga po yung pagpapakalat ng peking medical bulletin ng ating presidente. At yung pangalawa po, yung violation po ng cyber law natin. So, dalawang kaso po yan. At para po nasa kaliwanagan, yung ating pong in-enforce na warrant dyan po sa kay Mr. Jason Sa, nakalagay po kasi roon na not bailable nakalagay. So may nakalagay po doon na ganyan. Pero ako nga po, from a point of view of a lawyer, lagi pong sinasabi kasi dyan, pag naglabas ng warrant, nakalagay dyan, no bail recommended or bail recommended for the amount of ganyan po dapat. So medyo yan din po yung liliwanagin namin pag i-present po namin siya sa PCC Pasay sa Lunes. So may question din po yan kahit po kami sa NBI ay katanungan din po namin yan. Ano po? Kaya naman po immediately first hour sa Lunes po pagbukas ng korte ay dadalhin po natin si Mr. Jason Sa dyan para po ipresenta po doon sa korte. So, ang ibig sabihin, Attorney Melvin, wala siyang choice ngayon kung hindi to stay in jail kasi holiday po ngayon, Sabado sa susunod na araw, Linggo, Lunes na po ang tsansa niya na makapagpiyansa kung allowed man. Opo. Maganda po yung po pinuntun nyo yan, Boss Alvin, kasi tama po yan. Kung meron man pong pagkukulang doon sa warrant at hindi malinaw, hindi naman po magiging diferensya rin doon po sa pagkakadetain po ni Mr. Jason Sa. Kasi po, yun nga, nung na-enforce po yung warrant gabi, alas 8 na po, sarado na po yung korte. At nagkataon holiday po ngayon, tapos Sabado, Linggo. So
So sa Lunes po talaga, lahat po liliwanagin yan, ano po. Opo. Pero rest assured kung ano po yung mga karapatan po ni Mr. Jason sa including nga po nung siya'y nagre-reklamo na hihirapang maglakad, binigyan namin ng wheelchair at kuha ko kami ng medical personnel to attend to his needs dahil sinabi niya may asthma po siya. So, ang assurance naman po namin sa mga taga-suporta ni Mr. Jason sa publiko po na siya po is taken care of by the National Bureau of Investigation po. Opo, pwedeng bisitahin siya ngayon itong over the weekend ng kanyang abogado o mga Pwede po kapamilya? yan. Opo, pwede po kasi entitled po naman sa lawyer impact kasama po sa binasa sa Miranda rights po niya yan, ano po. Opo. Okay. So ano nga kamo yung kaso? Sorry, nalimutan ko. Cyber libel ba? At saka ano yung isa? Opo, cyber libel po at saka revised penal code article 154 po. Yun yung pagpapakalat ng maling impormasyon. Pagpapakalat po ng mali informasyon po. Ayan, okay, sige. So, set aside na natin si Jason sa Mm. puntahan natin yung investigasyon ninyo, Attorney Melvin, dun sa sinasabing assassin ni VP Sara. Kasi maraming nagsasabi, Na? ano pa naman yan, ang tagal na yan, more than a year na. Oo nga. Hindi pa rin ba na didetermine ng NBI kung talagang meron o walang ikinuntratang assassin ang Vice Presidente? Yan, ano, may mga ilan nagsasabi sa isang taon na isang taon pa yan, dapat na-identify na. Pero alam niyo po, yung mga ganitong klaseng krimen talagang mahirap naman po ma-identify dahil that is very personal na usapan, ano po. So, kailangan may lead, may magsalita dun sa nakaharap, may testigo, or yung gamitin po natin yung siyensya, yung forensics para matatagad natin yan. Alam nga po, yun nga po pagkakapatay kay JFK, may nahuli pero hanggang ngayon may mga katanungan pa, hindi pa alam sinong mastermind. So, sobrang tagal na noon, Attorney Melvin. Sobrang tagal. Sobrang Hindi po tagal na. Kaya ko po pinupunto yan. Ganun po talaga yung investigation eh. Talagang si Percy Lapid po, hindi pa pinatay na hanggang ngayon. Hindi alam sino yung gunman talaga na may wanted niya si Bantas pero nagtatago siya. Hindi pa rin naman alam kung talagang yun yung kabuuan. Ano po? So this is an ongoing investigation. Ang sinasabi lang po natin dito, ang kinonsider dyan, totoo ba? Seryoso ba yung threat? Nalaman, andun na tayo sa stage na yun. Ang alam natin, totoo, seryoso. May kinausap pa. Naniniwala po tayo, may kinausap na. Pinag-aralan po natin yung mga statements, yung kaya po nire-review yung mga video. At ngayon po, ang maganda, may lead po, which I cannot give details sino yung mga nagtuturo at sino yung mga tinuturo. Pero, na-narrow down na po natin. May mga ilang individuals na po tayo sinusundan at sinusurveillance para ma-identify natin kung sino mismo yung kinausap. Ano po. So talagang ganun po, yung law enforcement, kami po naghahabol eh. Oo. Mas siyempre po, yung naghahabol, mas mahirap. Para sa naghahabol kaysa nagpapahabol, hindi mo ba? So, ganun po yung pangyayari nito. Pero So, eventually, Opo. we will siguro po, I cannot give so much details and I cannot identify the personalities, pero what I'm telling you ngayon po, umuusad po talaga at medyo mas mabilis po yung progress ng pag-identify po natin. Opo. Meron kaya kayong time frame na pwedeng sabihin na isisiwalat nyo na kung sino itong kinontrata na assassin? Di umano. Mahirap po magbigay ng time frame, Ma'am Doris, kasi it will create a pressure on the law enforcement. At the same time naman po, siyempre, hindi natin alam na yung movement eh. Kung sigurado lang po tayo, makapagbigay talaga tayo ng time frame. What I can assure you, every day po, nasa listahan po namin ito. Katunayan po, I'm personally attending to this. At meron po kaming mga personalities na kakausapin in the next coming weeks po para po ma-resolve namin po ito. Sige, Okay. set aside ulit natin yung assassin. Punta natin last na lang si former Congressman Mike Defensor. Pati pala si Mike Defensor kakasuhan, attorney. Akala ko yung misis lang at saka yung anak. Well, kasi po ganito yan, no? Sabi ko nga, nung nag-file po kami nung Friday, last Friday, last Friday, ng kaso, kasi yung base po yun sa naging raid nung Tuesday, yung mga kinasuhan po dyan, yun yung sa pagpananaw ng investigador at ng NBI, ay malinaw po na mananagot sila sa kaso. We are governed by Memorandum Circular number 20 of the Department of Justice kung saan sinusunod na rin po namin yung tinatawag na reasonable certainty of conviction. So yung mga tingin po namin na hindi pa pumapasa doon sa standard na yun, na reasonable certainty of conviction, eh, hindi pa po namin isinama. Pero ngayon po, we're making the case build up. At ang nakita po namin dito, Boss
Anong kaso niya lalabas? Well, kasama rin po yun sa human trafficking. Kung ano po yung mga hinaharap na kaso ng mga kinasuhan masasama po siya din. Hindi, pero in his position as what? Kasi na-establish natin yung misis niya, may position eh. Andito po, kailangan mo i-draw yung matrix eh. Yung pong property na yan, yung kung nasaan yung Click Point Square na yan, ay nangungupahan pa ang kasama po din yung Innovative Corporation na yan, nangungupahan po sa Mid-Pasig Land Development Corporation. 1% owner of that property. Ang 99% po ng property na yan, may-ari. Ang government po, sequestered property ng PCDD po yan. Tapos lumalabas po, Innovative, Click Point Development Corporation, Sirin, Chicago KTV, yung mga officers and directors po, intertwined. Kaya hindi mo, kung yung after na raid, hindi mo kagad sila makikita eh, na nandun yung kamay pinagkasama sila sa operasyon eh. Alright. Kailangan po na investigation build up. Kaya mangyayari po dyan, direct filing po yan. Oo, pero sure tayo, nakasali sa kakasuhan si Mike Defensor. Well, lumalabas po ngayon, initially dito sa investigation namin, 1 week investigation na nire-report po sa atin ng mga nag-iimbestiga, talagang kahit saan pong linya doon, lumulutang po yung pangalan ni Mike Defensor. Opo. Pero ngumangawa po siya. Lahat na lang daw po ng kanyang mga negosyo at lahat po ng miyembro ng pamilya niya, nakakasuhan na. Dahil sa politika. Oo, politika lang. Hindi naman po lahat yung mga illegal lang po. Yung may mga illegal na ginagawa. Alam ko po yung sinasabi niyang isang ni-rape po eh. Pero, alam naman po natin, bawal na yung Pogo. Yung Pogo po, initial po ng Pigo. Ngayon, inoperate nila as Pogo. Sinasabi niya 5% lang siya. At ano na nga siya, baka daw gigilipin siya. Nag-invest. Nag-operate po ng illegal eh. Ano pong gagawin natin, Ma'am Doris, Sir Alvin? Hindi na tinuhulihin dahil natatakot tayo sa sabihin ng politika siya. Ito po, human trafficking, malinaw na malinaw. Itinatanggi niya sila may-ari. 2019, nag-divest na raw. Itanong niyo po sa kanya, kanina niya dinivest, asa ng dokumento. Kami po, hawak namin ng SEC document po, ang registration from Pasig City Hall. Kaya po, sa totoo, may mga nag-criticize kay Mayor Vigo na walang ginawa. Sa totoo po, tinulungan kami dito ng City Government of Pasig eh. Nakahansel po rito yung city administration ni Mayor Vigo Soto. This is a joint effort with the agency po ito. Hindi lang po ito, hindi lang po si Melvin Matibag ang gawa nito. Nagkataon po ako yung nakaupo rito at nalumabas po yung mga illegal na ginagawa. Alam niyo po, sana po, hindi natin pinagbabawalan yung tao mag-criticize po sa gobyerno. That's part of the democratic process. Marami naman po nag-criticize sa gobyerno eh. Pero kung may illegal kang ginagawa, panagutan mo. At pag po meron pa siya sinasabing kahit sa Geneva Convention on the War, na may mga exempted, paggirahan, sabi niya, exempted ang asawa niya, dapat sa pamilya niya. Eh, yung dokumento po, nakalagay din yung asawa at anak niya. Sino po may kasalanan na inilagay mo sa illegal na gawain yung pamilya mo, tapos pag nahuli, sasabihin mo, pinopolitika ka. Alam niyo po, kung sinasabi niya, nakakatakot. Mas nakakatakot po yung sinasabi niya. Sabihin na po natin itong si ABCD, mga personalities to, na gustong gumawa ng illegal na gawain. Ano po? Illegal na gawain, talagang illegal, karumal-dumal na gawain. Nag-operate ng business na talagang illegal, alam natin. Tapos, ang gagawin nila para may depensa sila, mag-criticize sa gobyerno. Para pag hinuli sila ng NBI o ng PNP, sasabihin nila, kaya kami hinuhuli, illegal yung gawain namin kasi nag-criticize kami sa gobyerno. Hindi po ba mas nakakatakot yun? Kung illegal na nag-iisip at ang gagawin na lang lumabas sa gobyerno para pagka hinuli sasabihin illegal. Opo. Hindi po Sige, ba? tama yun, Politika, tama. yun ang depensa. Opo. Thank you, Di ba, sir. politika magiging depensa, hindi po ba? Tama po kayo, Ang attorney. daming, Thank you. ang daming trabaho ni Attorney. Attorney, maraming salamat sa oras ha. Mabuhay ka ha. Salamat po, sir. Maraming salamat po. At anytime po, Boss Alvin. Nahiya na nga ako sa iyo. Thank you. Maraming salamat po. Mabuhay ka. Maraming salamat po. Mabuhay ka. Ma'am Thank you. Doris. Salamat. Thank you. Mabuhay. Si Attorney, Director po ng National Bureau of Investigation. So, maliwanag, ano? Tagalog na Tagalog. Ang pagkapaliwanag niya. Pag illegal,
Siyempre. Kaya nga may law enforcer ang gobyerno eh. No. Kaya mag-ingat kayo. Oh. Sige, hanggang dito na lang. At least natutunan nyo sa Biblia. Sabi ni Pablo, si Bongbong Marcos na Pangulo, lingkod ng Diyos. Pag binanatan nyo si Bongbong Marcos ng iba't ibang kritikos na merong makitang probable cause ang NBI o ang pulis, ulihin po kayo. Then sa korte po kayo magpaliwanag, meron namang korte. Hindi kagaya nung araw, pag na-criticize ko sa presidente, 6 feet below. Ikaw, yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, lagi nyo tatandahan, kaibigan. Kayong mga botante rin ako. Gamitin nyo naman ang isip ninyo na binigay ng Diyos. Alam nyo yung masama, alam nyo yung mabuti. Iboto nyo yung walang track record na pagnanakaw, pagpatay. Lahing pagpatay, lahing pagnanakaw. Mahawa kayo sa bansang Pilipinas. Tayong mga tao, nagtatrabaho tayo, nagbabayad tayo ng bis. Tapos biglang nangyari ito, ninanakaw yung binayad natin bis ng mga politikos. Kaya sumuri naman kayo. Magnanakaw na, pinopromote nyo pa eh. Asyado ka pa. Ano sabi nyo? Solid. Ano solid? Pagka binoto mo, kayong mga solid, na magnanakaw at meron ng record na magnanakaw, ibig sabihin pumapayag kayo ng gobyerno ay magnakaw. Thank you. God bless us all.